Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Pilipinas, magandang gabi po. Hi, Miss Universe. Good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ben Paipon po para sa ating Your Honor, please. Kumusta na po kayo? Today is Friday. Imbitado na po kayo sa ating Your Honor, please. Alas 8 hanggang alas 10. Every night po ito. Monday to Friday. And sa gabing ito, mahalaga po itong pag-uusapan po natin sapagkat tututukan po natin ang politika ho sa gabing ito.
there are some issues that I would like to take up with you, for which I would like to ask also for your comments. Mga reaction nun natin. Pag-usapan nun natin ano po ba talaga ang makakagaling sa ating lipunan, sa ating bansa. But first, unahin nun natin itong COVID-19. Kasi ito po ang lumilig-galig ho sa buong mundo ho sa ngayon. America, European countries, some Asian countries are already talagang nagkakamot na rin po ng ulo. Ano bang nangyari? Anyari? Parang ganoon eh. Alam po ninyo ang pinagkaiba po ng Japan at ng Pilipinas sa responde sa COVID-19 na ito. Ang Pilipinas surrender ka agad eh. Ang sabi po ni Duque, nandyan na. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Ibig sabihin, wala na. Surrender na ho si Mr. Duque. Ang Japan po, mga kababayan, hindi eh. They are closing their borders for the next 2 to 3 weeks. Wala akong makakapasok ho sa kanila. In the hope that the virus will not enter Japan. Ang Pilipinas suko na eh. Suko na po si Duque. Inaantay na lamang ho ang kanyang mga komisyon dahil alam ko po, marami po siyang makukomisyonan pagka lumaga na po ang virus dito po sa ating bansa. Oh my goodness. Ayaw ko sana magsalita ako ng ganun, pero eto ang nangyayari kasi. Tignan nun yung Japan ho, mga kababayan. Hindi po sila, yung bang, they do not leave it to chance. Yung kanilang, yung kapakanan ho ng kanilang bansa. Eh dito sa atin, hindi eh. Nakasurrender ka agad si Duque. Anak ng pating talaga. Pero wag po kayong mag-alala sapagkat yung iba nating mga kababayan naman, especially those in the front line and yung mga ibang mga opisyalis natin, talagang nagsisikap po na wag na makapasok po dito ang Omicron virus na ito. Lalong-lalo na kung titignan po natin ang mga vaccination rolls na ginagawa ng ating pamahalaan. Alam po ba ninyo, umabot na po tayo sa 71.84%. At least 71.84% kung sa tao po ito, 72 million Filipinos have been given their first dose of vaccine. So meron na pong bakuna ito. Primero, the first dose ng vaccine ay na-administer na sa kanila. 71.84%. Yung naman pong fully vaccinated, umabot na po sa 36.8 or 37 fully vaccinated. Not bad at all na ito, mga kababayan. Ang problema nga lang, marami pang hindi nagpapabakuna. Katulad po nito, 38 or 37%. This is only 37 million out of 109 Filipinos mga kababayan. O kanya medyo malayo-layo pa ang ating lalakbayin. But, gauging from the 3-day vaccination roll, we had 7 million after 3 days of vaccination. Itinuloy pa ho hanggang ngayon, ngayong araw na ito, nadadagdagan po yan. And the next 2 weeks from now, December 15, magkakaroon pa rin po tayo ng tinatawag na, ay nako, na pagbabakuna. Pasensya na ako kayo. Dumadaan dito ng mga ambulansya. Ha? Okay. Malapit ho dito sa atin yung problema. Mukhang sunog yun. Ha? Pero mukhang ambulansya naman. Nakasyado malakas. Nandyan lang ho sa tabiho namin. Pasensya na ho. Okay? Bago tayo dumako doon sa mga masasalimuot na mga issues,
at yung kapakipakinabang ng mga issues para sa mga Pilipino. Oh, batiin muna natin ang mga sumusunod. Kape-kape na ho tayo. Sabi ni Michael Angelo Chu. Oh, kamarkado ito ng ating kaibigan si Kape-kape sa Manila Bulletin. Oh. Michael Angelo Chu, ha? Magandang gabi po sa inyo, ha? Naka-monitor ang tropang extra rice, oh, at kape-kape. Ayan. Oh, thank you very much. Maraming salamat, ha, sa inyo dyan. Oh. Mercy Ong. Good evening po, Kuya Ben Paipon and Madam Lynn. Stay safe po. God be with you always. Ingat po palagi. Ayan. Thank you very much. Oh, Ma'am Mercy Ong. Alex Torres, magandang gabi po, Sir Ben. God bless you always. Magandang gabi po. Jimmy Tuplano, pareng Ben, magandang gabi. Ganon din sa iyo, pareng Jimmy Boy. Ha? At ganon din po si Ma'am Lilian. Blessed Friday po, Tata Ben Paipon and Miss Universe. Stay safe and healthy. More power po to your honor, please. Hello, Kuya Andy Lauzon. Hi, Boracay. God bless us all. God first, dance sharing na po. Mabuti pa si Ma'am Lilian, talagang automatic na ho sa kanya. Pagka bumati ho sa atin, diretso na po yung sharing po niya. Ha? Thank you very much, Ma'am Lilian. Andy Lauzon is watching from Tacloban City. Magandang gabi po. O, malayo ba yung pinuntahan? Sinalubong ng aking partner ho dito kung saan nandun yung ingay. Tinaboy na ba? Tinaboy mo na ba? Jomay Memar, magandang gabi po, Sir Ben. I'm watching na po. Sabi ni Jomar Memar. Alright. Mamaya ho, yung ibang mga bumabati rin po sa atin ay babatiin din po natin dito sa ating program. Balik tayo sandali, ha? Habang hindi pa po nakaredy yung mga kababayan natin na manonood at mag-share dito sa ating programa. Tignan natin itong ginagawa po ng Cebu on the issue of vaccination. Mukhang hindi po kasi mapipilit ang mga kababayan natin. Kung ayaw nila magpabakuna, hindi po pwedeng pilitin ng ating gobyerno. Kahit ang sinasabi ng ating Pangulong Duterte, mukhang gusto ko nang gawing mandatory. Pero hindi po siya gumagawa. Hindi po niya ginagawa. Di ba? Hindi po niya ginagawa. So, other means, other measures, pinag-iisipan po ng iba't ibang mga alkalde ng lungsod, mga governor po ng mga lalawigan. Nag-iisip po sila kung paano mahirap naman sabihin, pero ito na po talagang, ito ang word talaga pilitin ang mga ayaw magpabakuna na magpabakuna na. I think that is the word pilitin na So, ang ginagawa po ng Cebu, ito i-restrict po nila ang movement ng mga unvaccinated. Halimbawa, hindi pa kayo nababakunahan at ayaw talaga ninyo magpabakuna. Well, that's your choice, sabi ng Cebu. That's your choice. Pero sabi ng Cebu, at kasama na po dito yung mga negosyante nila, yung mga may-ari ng mga malls, may-ari ng mga pasyalan, and so on and so forth, mga cinema. Ganun sabi po nila. Yung ayaw pong magpabakuna. Ito ang patakaran po ngayon dyan sa Cebu. Yung ayaw pong magpabakuna. Pues, bawal din kayo sa mga malls. Bawal kayo sa mga public activities. Bawal kayo sumama sa mga public rallies during election. Ay, patay kang bata ka, wala kang kita niyan.
Yan po yung para sa mga hindi po bakunado. Bawal po sa sinehan. Pwede pang ipagpaliban ninyo yan eh. Pero Christmas parties, paano? Oh, Christmas parties, meron na pong polisiya ang DILGO dito. Pwede na po. Oh, pwede na po ang mga Christmas parties basta't bakunado ho kayo. Okay? Bakunado po kayo. Ayan. Pero kung hindi po bakunado, wag kang sumali. Mag-virtual ho kayo. Oh, medyo mahirap po ito mga kababayan. Mapipilitan ho ang mga magpapabakuna o yung ayaw po magpabakuna na. Huwag na ho kasi kayong maniwala na ang bakuna ho nakamamatay. Kung nakakamatay ho ito, marami na pong Pilipinong namatay. Can you imagine? 37 million na po fully vaccinated. Ibig sabihin, nakadalawang dosage na yan. Dose ng bakuna. 37 million. Wala pang namamatay ho sa kanila. O paano ay mamamatay ngayon? Yan na lamang po ang pagbabasehan natin sa mga Pilipino po na nabakunahan na 37 million of them are still alive. And there is another 72 million who have already received one dose of vaccine. Nakaisang dose na sila. Antayin na lamang po yung pangalawa. Wala naman pong namamatay sa kanila. Ito ang maganda ho. Ito ay maganda kasi nangyari na po sa Amerika ho ito eh. Alam po ba ninyo ang nangyari sa Amerika? Meron na po 4 na estado, 4, 5 yata ho, 6. Umaabot na po ang 6 na estado sa Amerika. Ang natuklasan po nila na meron ng Omicron virus. Okay? Meron na. Ang masaya ho dito mga kababayan, hindi po sa tinamaan ng Omicron magsaya ho tayo. Ang tinamaan po dito, yung mga may bakuna na. Which is not impossible po mga kababayan. Which is not impossible. Pero ang mainam po dito, mga kababayan, yung mga nabakunahan na tinamaan po ng virus, hindi po malala ang kanilang sakit. Nagkaroon lang ng kansinat, nagkaroon lamang po ng pananakit ng katawan, and so on and so forth. After a while, magaling na ho sila. Naantay pa lamang ho kung magkakaroon po ng may sakit, tinamaan po ng Omicron virus na hindi pa po bakunado. Diyan, makikita ho natin ang diferensya ng bakunado na at hindi pa po bakunado. Antay-antayin na lamang po ninyo. Pero kung ako sa ating mga kababayan na nakikinig po sa Your Honor Please ngayon, magpabakuna na ako bago dumating yung Omicron dito sa Pilipinas. Pinapayagan na po ni Mr. Duque ang pagdating ng Omicron virus dito po sa Pilipinas. Sabi niya, it is not a question if, it is a question of when. Can you imagine that? Ang patakaran po ng Japan, iba. Wag nating papasukin yan at all cost. Magsarado tayo ng ating mga borders para hindi po makapasok ang mga panggagalingan po ng Omicron virus. Kasi meron dapat may dala-dala ng Omicron virus para makapasok po dito sa halimbawa, Pilipinas, Japan. And the only way to control that is to close your borders. Dito sa atin, hindi ko maintindihan eh. Para sumurrender na po si Mr. Duque ho. Naku, nakakalungkot ito mga kababayan. Pagka sumurrender na po si Mr. Duque. Pagka sumurrender ito, kawawa ho ito mga kababayan natin na hindi pa po nababakunahan. 70 million people ang hindi pa po nababakunahan. Meron pong first dose pa lang yung iba. Pero hindi kompleto ho yan eh. Medyo delikado pa rin ho yan. Kailangan makadalawang dose na ho kayo ng bakuna para at least medyo stable ang immune system po natin. Kaya bakahin ho ang virus po. Ayan. Lalong-lalo na pagka may booster shot na ho tayo
ayan, mas matatag na po ang kalagayan na natin. Yan ang dapat po nating targetin ho, mga kababayan ko. Okay? So, let me see. Marami na po itong mga nadagdag po na babatiin ho natin. No? Nandyan po si Jomar. Good evening, Mr. President. Yud Salaw. Sabi ni Ma'am Lilian Gabriel. Ganon din po kay Ma'am Jean Salaw. And BSC family. Ayan. Okay. Jomar Maymar. Jomar Maymar. Magandang gabi po, Sir Ben. I'm watching na po. Si Ma'am Lilian bukas po. Huwag ninyong kalilimutan. Libreng kaalaman. Alas 10 hanggang alas 12 po ng gabi. That's every Saturday. Libreng kaalaman. Marami po tayo malalaman tungkol sa kanya. Sa gabi. Your Honor lamang po sa gabi. Libreng kaalaman sa umaga. Alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Jomar Maymar, magandang gabi po, Sir Ben Paipon. Hero Robrigado, partner, gandang gabi sa iyo, Sork Kadoy is watching. Sino kaya ito? Sork Kadoy is watching. Magandang gabi po. Patas Balita, nakikinig si Patas. Patas, gandang gabi sa iyo, partner, Claro Ronnie is watching. Good evening. Ma'am Eve Ramos, good evening po, Sir Ben Paipon, Miss Universe, and to all BSC family. Stay safe and have a blessed weekend ahead. Ayan, ngayon Biyernes po ngayon. Bukas, Sabado na. Sila Ma'am Lilian po ang may programa bukas. Mel Rodelio Militante. Feliz Viernes por la noche, Señor Ben. Y a todos los seguidores de your honor, please, y la familia BSC. Y más especialmente a todos los políticos estúpidos y corruptos. Stupid and the corrupt. Talaga naman. Kasama po ba sila sa binabati mo, partner? Kasama daw po yung mga estupido at mga corrupt government officials. Ay, naku, marami pa rin po yan. Nakakalungkot po mga kababayan. Ayan. So, yung mga hindi po ba nabakunahan sa Cebu, medyo lumiliit na po ang daigdig ho nila. Kanya wag na po nating hintayin na gumaya pa po ang ibang mga probinsya, ibang mga lungsod at mga munisipyo, lalong-lalo na sa pagdating ho ng Omicron virus na ito. Wag na po nating hintayin pa po na lumala. Mas matindi daw po na makahawa ang Omicron, mas malala po ang dating ho nito kaysa yung Delta variant. Alam po ninyo nang nakaraan po ang Delta variant na overwhelm po ang mga hospital ho natin. Halos hindi na po tayo makahinga at libo-libo po sa ating mga mamamayan ang nangamatay. Okay? Please lamang ho. Yung mga nag-iisip pa po na masama ang magpapabakuna, wag po kayo maniniwala ho. Kung kanino man po ninyo na nahalaw ho yan, wala pong katotohanan yan. All specialists, mga doktor ho, na nakakaalam po sa bakuna, ay nagsasabi po na wala pong diferensya. Hindi po tayo mapapahamak. Kung meron man pong disgrasya, the risk is smaller. Talagang definitely malayo po ang agwat ng peligro kaysa yung benefits ng mabakunahan. Okay? Kung meron man pong 1%, wala akong 1% yan. Kasi tingnan ho ninyo ho, yung example na lamang po natin kanina po, 37 million Filipinos have been vaccinated, fully vaccinated. Meron po ba kayong nalalaman po na namatay dahil po sa bakuna? Meron? Please let us know kung meron po kayong
nalalaman ho na namatay po dahil po sa bakuna. And let us make a record of this. Kasi hindi naman po masama na maggagawa tayo ng record ng mga ito eh. Kasi baka naman, baka sabihin po ng hindi kayo nakikinig ho sa amin. Tingnan nyo ang record. Ayan, wala ho tayo may pakita. Wala din po silang mapakita. Kanya tayo ho, naniniwala ho sa kabutihan po ng bakuna, naglalakas doon po tayo because meron pong pruweba. Meron pong pruweba. Mary Ann Vicente is watching. Mukhang ano po ito eh. Mukhang inaanak ko ito eh. Si Mary Ann Vicente. Magandang gabi, Mary Ann. How are you? Kumusta ang pamilya? Malaki, ano na ito? May sariling pamilya na ito. Si Mary Ann Vicente at matagal ko nang hindi po nakikita. Alright, mga kababayan, ito na po ang ating unang paksa sa gabing ito. Gusto ko, samahan po ninyo ako dito sapagkat napakahalaga na pag-usapan doon natin ito. Unahin natin, ito yung aking sariling panukala po. You have not heard of this from any of the presidentials. But I'm telling you mga kababayan, ang laki ng epekto po nito sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Sana hindi ko questionin ito. Kasi nung araw, hindi naman po nasasangkot ang ating mga pinuno ng bansa sa mga katiwalian katulad po ng plunder, katulad po ng graft and corruption. Nung mga unang panahon, hindi naman po sila nasasangkot po sa grabing korupsyon, grabing plunder yung talagang paglustay pagsasawalang bahala sa kaban po ng bayan. Wala naman pong nahahatulan ng araw eh. Kanya, ang ating pong mga framers of our Constitution made it a point para bang hindi ko maintindihan kung ito yung mga bago nating mga framers of the Constitution. They were already looking at an instance na magkaroon tayo ng presidente na masangkot sa plunder, masangkot po sa graft and corruption at kinakailangan pong bibigyan siya ng absolute pardon. Absolute pardon. Ito po ang tinututulan ni Tata Ben Paipon. I do not know if you will agree with me. Pero sana mapakinggan ng mga presidentiables natin and talk about it in their campaign sorties po. Ano ang kanilang take? Ano ang kanilang pananaw sa pagbibigay po ng incumbent president ng absolute pardon sa mga public officials, sa mga from the nakaraang presidente na nahatulan, nakulong, and so on and so forth, and even vice presidents or senators na mahatulan po ng plunder, graft, and corruption. They should not be given absolute pardon and ma-restore po ang kanilang civil rights. Alam po ninyo mga kababayan, pagka nabigyan ka ng absolute pardon, wash out lahat yung criminal liabilities mo, yung pagkakasala mo, pati yung civil rights mo na nawala sa iyong pagkakulong, maibabalik ko sa iyo. In other words, you will start from the beginning as a clean person po. Grabe ito. Absolute pardon. Okay lamang po yung mga parol-parol sa mga maliliit na mga kaso. Pero, absolute pardon sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan po na malalaki ang responsibilidad. Katulad po ng presidente. Let us mention
the example of presidents of the Republic of the Philippines who have been convicted of plunder and convicted of graft and corruption ho. Ito, napakahalaga na malaman po ng bawat isa sa atin ho, mga kababayan, na meron na tayong mga presidente sa Republika ng Pilipinas who have been convicted of plunder and graft and corruption. At alam po ba ninyo, after their conviction, na pardon po sila, they were given absolute pardon, bumalik po sila sa politika. At sila ngayon ang naghahari ng muli. Anak ng pating talaga ho, mga kababayan. Sino po ang pwedeng magbigay ng absolute pardon? Of course, it is the president because that is a mandate coming from the Constitution. Pero ang tanong ho ni Ben Paipon ho, Your Honor please, ang tanong ho namin sa inyo, Your Honor please, ano ang karapatan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Na pawalang sala ho ang hinatulan na po ng korte. Sige nga. Hinatulan na po ng korte, babawiin po ng presidente. Ano ang kanyang karapatan? Nag-iisa lamang po siya. Wala po siyang wala po siyang, yung bang katulad po ng mga personnel of the judiciary, meron po silang array of lawyers po dyan na pag-aralan po ang kaso hanggang sa dumating ang panahon na maggawad po sila ng judgment. But that is not the work of just one person, mga kababayan. Sa Pangulo, nag-iisa lamang po siya. Of course, nandyan po yung mga subalterns po niya, pero not all of them are into studying talaga ano ba yung kailangan po ba mapardon na ito. The act of the president is purely political ho. And for a politician ho, na patatawarin po ang isang plunderer, patatawarin po ang isang graft and corrupt violator ho, mga kababayan. Sa isang iglap lamang ma-restore ang kanyang civil rights na tinanggal po ng hudikatura. Pwede po ba ito? I think this should be examined properly, mga kababayan, para hindi po tayo lalamunin ng mga mapang-abusong mga leaders po ng ating bansa. I will cite to you an example of two presidents who have been convicted of plunder and convicted of graft and corruption, but whose civil rights and civil liberties were restored because of the president's power of absolute pardon. Sino? Una, Erap. Ano bang nakasalanan ni Erap po, mga kababayan? Si Erap po, nilitis po yan eh. Marami po siyang kaso. Nandyan po yung kaso ho sa wedding. Nandyan, ako talaga, may plunder, may anti-money laundering, and so on and so forth. Napatunayan po ng Korte Suprema na nagkasala po si Erap, convicted of plunder. Plunder and perjury. Yan po naging pagkakasala ko niya. Naging presidente po si Madam Gloria Macapagal Arroyo sapagkat nawala po yung presidente. Sino ang presidente? Si Erap. Bulong-bulungan po nung mga panahon na yan, nag-usap po yung dalawa. Mag-resign ka na lang, para ako ng presidente. Sabi ni Gloria Macapagal Arroyo, i-restore ko yung mga civil rights mo. At bibigyan kita ng absolute pardon kung mag-resign ka na as President of the Republic of the Philippines
at ako na ang presidente. Meron pang 2 taon po yata natitira si Erap po noon eh. Kanya ho. Siguro sinuri po ni Erap ang mga pros and cons na gagawin po niya. Bentahe po sa kanya kung siya po mag-resign. Pero mapardon. Kasi meron siyang pagkakataon muli na tumakbo. Samantalang natanggal po siya as President of the Republic of the Philippines because of plunder and perjury. But it was restored to him by a single vote of one person. Mga kababayan. And that is the President of the Republic of the Philippines. Kapakanan po ba ng bayan ang dahilan kung bakit siya na-pardon, mga kababayan ko? I really don't know. Pero tignan ho niyo mga sumusunod na mga pangyayari mga kababayan ko. Tignan ho natin ang sumusunod na mga pangyayari Naging presidente na po si Gloria Macapagal Arroyo. Okay? Hindi niya po na control ang kanyang mga tao mismo, pati yung kanyang mister. Pati siya mismo. Nasangkot din po sila sa graft and corruption. Sa panunungkulan po ni Gloria Macapagal Arroyo po, mga kababayan ko, may mga kaso na isampa po sa kanya hanggang sa siya po ay mahatulan din po after her presidency. Nahatulan po siya. Di ba? Dumating po si Pangulong Noynoy Aquino. Nakita ho niya na talagang sobra-sobra po ang ginawang panluloko ng mga Arroyo. Pagsasamantala sa kapangyarihan, sinambahan po ng kaso graft and corruption sa Sandigang Bayan. Napatunayan po Napatunayan po na nagkasala po ito si Gloria Macapagal Arroyo. And she was convicted for graft and corruption at dahil po dyan na kulong. Pero hindi po naman napunta sa kulungan per se kasi sumakit daw po ang kanyang leeg. Kanya, nandyan po siya sa hospital. Diyan po siya nagpapahinga habang hindi siya humihimas ng mga malalamig na rehas ng bakal. And when Duterte came to power po, mga kababayan ko, tandaan ninyo ito, nagtagal po si Gloria sa house arrest. Pero dapat nasa kulungan po ito Nagtagal po siya sa house arrest at napunta siya sa hospital. Veterans Memorial Hospital ang kanyang kulungan. Dumating 2016 si Pangulong Rodrigo Duterte. Naging presidente po ito sapagkat tinulungan po siya ng mga Estrada, tinulungan po siya ng mga Gloria Macapagal Arroyo, tinulungan po siya ng mga Marcos. Ayan. Nagtuwan-tuwa na po sila. Nakalaya si Madam Gloria Macapagal Arroyo on the basis of what? Absolute pardon coming from the President himself. So, 2 presidente na mga kababayan ko. Tumanggap po ng absolute pardon despite the fact na meron silang plunder, conviction of plunder, and graft and corruption. Mabibigat na kaso po ito Laban sa taong bayan po ito, mga kababayan. And yet, their next president absolved them from any guilt. Ito ang gusto ko po sanang baguhin po ng mga framers of our Constitution at the instance of the next President of the Republic of the Philippines. Tanggalin na po, abolish po ang absolute pardon, lalo-lalo na sa mga presidente na nasasangkot po sa mga plunder at mga mabibigat, heinous crimes. Parang death penalty dapat ito, mga kababayan, sa mga presidente or former presidents for that matter. Ito ang gusto ko sanang pagbabago na gagampanan po ng mga presidentiables po natin
kung sakasakali man manalo po sila sa alalang ito. Alisin po sa kanilang kapangyarihan ang absolute pardon sa mga pangulo ng Republika ng Pilipinas who are convicted of crimes against the people and against the state. Okay? Sana kasi 2 beses daw ito, mga kababayan, pinaglaruan tayo ng mga politiko eh. Pantakin ninyo. Nagka-interest si Gloria Macapagal Arroyo na mag-resign si Erap. Siya po ang pangulo kagad eh. Wala nang iba. So, nagkasundo sila. Erap, resign. Gloria, president. Katumbas po niyan, meron pong absolute pardon si Erap. Kanya po nakatakbo yan eh. Di ba? A time of Gloria Macapagal Arroyo. Na-convict din po ito, mga kababayan ko. Na-convict. Dumating si Erap, si Duterte mga kababayan ko. Dumating po si Duterte. Political patron ito si Madam Gloria Macapagal Arroyo. Pati sila mga Marcoses. At saka si Erap. Dako talaga naman. Mga dating mga pangulo mga kababayan ko. Sumuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Na-absuelto din po si Madam Gloria Macapagal Arroyo, si Mr. Marcos na libing sa libingan ng mga bayani. Wow! Really? Kita ninyo mga kababayan? Absolute power na abuso mga kababayan because of political interest. Dapat itong absolute power tanggalin na natin sa kapangyarihan ng sino mang presidente for that matter. Naging presidente, lumaya si Gloria Macapagal Arroyo sa instance lamang po ni Digong. Nalibing sa libingan ng mga bayani si Marcos Alam po ba ninyo kung paano nilibing? Talaga itinago pa nila sa taong bayan eh. Bakit? Magrarally po ang taong bayan eh. Ayaw po nila talaga eh. Pero at the minute, awan ko kung anong oras nila inilibing si Mr. Marcos sa libingan ng mga bayani. Mukhang wala nang araw yata eh. Ayun ako talaga. But I reiterate my take for absolute pardon for any president for that matter na mako-convict po sa heinous crimes. There should be no pardon anymore. Lalong-lalo ng absolute pardon. Kasi absolute pardon po mga kababayan. Simply, ang absolute pardon, anong ibig sabihin po niyan mga kababayan? Absolute pardon. Total extinction. Total extinction of the criminal liability of the individual to whom it is granted without any condition whatsoever. Wala hong kakundi-condition po yan. Resulting to the full restoration of his civil rights. Para wala siyang kasalanan mga kababayan. What right does that president have, mga kababayan, to give absolute pardon to a criminal? Diyos ba siya? Diyos ba siya This should be removed from our constitution mga kababayan. Dapat tanggalin natin ito sapagkat it is abused as it was abused already. 2 beses na nangyari ito. 2 presidente po ang ginawaran po ng absolute pardon. Ngayon, anong ginagawa nila? Nagkakakontsaba na naman po sila. And they are now in power, back in power mga kababayan. Tingnan ninyo. Itong nangyayari ngayon. Unity team ni BBM mga kababayan. Sino po ang napapaloob dito sa unity team ni BBM? Marcos, Duterte,
Macapagal Arroyo, Erap po. Ang sabi po nga ni Joel Lamangan, director po sa pelikula, ang tawag lang dyan madumi. Madumi. Ano yung madumi nga naman? Marcos, Duterte, Macapagal, Erap, madumi. Ay, laka talaga naman. Ay, nako talaga. But this is the unit team that is now working for the presidency of BBM. Mga kababayan, nagtulong-tulong po ang mga pamilya who were meron pong mga kaso sa Pilipino convicted of plunder, convicted of graft and corruption, convicted of ill-gotten wealth. Yung isa war against humanity Presidente pa kasi Presidente pa po si Digong. But he is being charged already for a crime against humanity. At meron na po. He is going to be on trial here. Can you imagine? 4 na pamilya mga kababayan, who have their own sins against the Filipino people are conniving again to be back in power. Jesus Christ, what the hell is going on? Ano po ba ito, mga kababayan? I would like to hear from you, mga kababayan. Wala na hong personalan niyo ito. Pero tignan ho ninyo, anong nangyayari na? Sinang gustong bumalik sa kapangyarihan? After all these years that meron silang ginawang hindi tama sa taong bayan, sa bansang Pilipinas convicted of crimes against the state, against the people mga kababayan. These are the same politicians na gustong bumalik sa kapangyarihan. Anong say ninyo? Gusto po ba ninyong mangyari ito? Bumalik mga Marcoses, mga Erap Tingnan niyo si Jinggoy Estrada meron pang kasong plunder yan. Grabe naman ito, mga kababayan. Ano tayo? Hindi pinaglalaroan? How can you accept that? Ang bayang Pilipinas ang mga Pilipino nagkakandahirap po. Hindi na nga tayo umaangat because of them. Graft and corruption po ito, mga kababayan, at its highest during the time of Mr. Duterte Pagkatapos papayagan natin ito 3 pamilya, Duterte, Marcos, Macapagal Arroyo, Erap mga kababayan, magkukuntsaba muli para bumalik sa kapangyarihan at iluklok ang isa sa kanila. Jesus Mariano Garapon mga kababayan. Alex Aquino, sasang-ayon ka ba dyan? Mr. Alex, Dalisay Alvarado, maghanap kayo ng perfecto i-present ninyo sa tao. O kaya, kayo na. Ay, nako, Mr. Dalisay. Sino? Dalisay Alvarado? Kung wala kang maganda masabi, wag tumigil ka na lang, ha? Okay? Let me see, ha? Sabi ni Mel Rodelio Militante, we are here today at home celebrating the birthday of Virgin, one of our tropa. She is now 69 years old, white complexion, wow, maputi with pleasing personality. She is sexy with vital statistics, 52, 50, 53, and almost loveless. Thank you very much, Mel. Thank you very much. Chincha Buste is also watching. Magandang gabi po, ma'am. Good evening po, Sir Ben and Madam Lynn. Happy weekend and God bless us all. Okay? Ed Pausa is watching. Ed, gandang gabi po, Padre. Gandang gabi sa iyo. Good evening, Taben and all viewers. Delia Tenorio Balmores is watching. Good evening. Have a nice evening po, sir. Nathan Angelo Andaya. Apo.
Jello, good evening. Good evening, Lolo Ben. Kumusta po kayo? Okay naman po kami dito. Ito po, ingat pa rin po kami sa COVID. Merry Christmas po, Lolo Ben. I'm watching po now po. Ay, ang ganda naman. Galing ha? Jello ha? Stay with me until 10 o'clock ha? Kaya mo ba magpuyat ng konti? Ha? Alright. Catherine Calvin is watching. Catherine, good evening. Ayan. Oh. Ayan. Ito sinasabi ni Mel. Oh. Birthday ba? Celebrating the birthday of Virgie. One of her katropa. Okay, dun sa kanila. Okay. Alex, good evening. Oh. And then Angelica Paz is watching. Good evening. Ay nako. Sino daw ang gusto natin? Aquino Drilon. Oh. Sabi po ni Dalisay Alvarado, ma'am, siguro bigay na lamang po kayo ng pangalan kung gusto niyo ano. Kasi itong Aquino at Drilon naman hindi naman po kandidato ang mga yan eh. Ha? Hindi naman kandidato. Pumili na lamang po kayo doon sa mga kandidato. Tingnan nun natin. Pero pabulaanan ho ninyo yung sinasabi ko. Pag-react po kayo doon, hindi po yung hindi po yung umiiwas ho tayo sa usapin. Mag-react po kayo. Naniniwala po ba kayo doon sa 4 na pamilya na meron silang nagawang hindi tama ho sa ating bansang Pilipinas? Ho? Bakit po nila tatangkilikin pa? Anong meron sila? Ho? Bakit po ninyo gusto pa rin? Gusto ba ninyo magdanakaw? Naubos na nga yung kabanaw ng bayan. Naghirap po tayo panahon ni Marcos eh. O, nalubog po tayo sa utang po eh. Ang utang ho natin palabas ho ng panahon ni Marcos talaga po grabe. Eh ngayon, lumalaki na rin po ang utang ho natin ngayon. Masama po yun. Panahon ni Gloria, graft and corruption ng umirang, grabe ho. Alam naman ninyo, alam ninyo yan. Eh panahon ni Erap, ganun din eh. Duterte. Alam ko, kayo na magsasabi ho niya. Ngayon, sabihin niyo sa akin, bakit po ninyo gusto pa yung mga yan? Happy Friday, sabi ni Ma'am Angelica Paz. Weekend po to all of you at BSC. Sir Ben Paipon, Your Honor, please, and Madam Lynn, Miss Universe. God bless and be safe always po. More power. I'd like to reiterate may suggestion among presidentiables po. Ito from my own thinking kasi itong naiisip ko na paraan, isa sa mga paraan para makaiwas po tayo na ma-repeat and repeat. Every time po, talagang corruption is parang cycle ho eh. Bumabalik at bumabalik, hindi po nawawala ho eh. Pagdanakaw po sa kaban ng bayan, bumabalik ho eh. Okay, the same people eh. The same people. Isipin po ninyo, plunder at graft and corruption. Pinakawalan ho sa kulungan. Pagkatapos nakabalik, ito ngayon gustong maghari. Ay anak, ay, Diyos ko po, dahil. Sobra naman po yata yan. Nathan Angelo, ayan. Opo daw po siya. Hanggang alas... hanap tayo ng matino. Hanap tayo ng matino. I'm pretty sure among the presidentiables today, meron pong matino dyan. Ha? Ed Bausa, may dumapo yata na taga-ibang planeta. Meron nga, Padre. Sabi ko, well, anyway, that is probably her right. No? Karapatan din po niya yan. Kanya nga lamang para maganda ang usapan dito sa broadcast po natin. Maglahado tayo ng mga pruweba sa mga punto na gusto nating ilahad. Hindi po yung paninira ko tayo sa ganito. No, there has to be specific evidence.
Dapat po may factual ho, yung factual ho, yung pag-uusapan ho natin dito para hindi tayo maliligaw. Pabulaanan ninyo. Tama po ba yung sinabi po ni Tata Ben na si Gloria Macapagal Arroyo ay convicted of graft and corruption? Tama po ba yung sinabi ni Ben Paipon na ito si Erap ay convicted of plunder and perjury? Pabulaanan ho ninyo. Tama po ba ito si Mr. Marcos ay meron po siyang ill-gotten wealth? Tama po yan eh. Kasi documented po ito ng Korte Suprema. Meron pong mga documents proving that there was ill-gotten wealth na na-recover na ng bansang Pilipinas. Now you tell me, wala po ba siyang ill-gotten wealth? Kung wala siyang ill-gotten wealth, okay, di ba? Pero meron eh. Ngayon, may ill-gotten wealth siya. Naubos na ba? Hindi eh. Hindi pa na-recover lahat eh. Eh sino gumagamit po ng ill-gotten wealth? Eh di si Bongbong, siya kanyang pamilya. May kasalanan po ba sila? Of course. Ill-gotten wealth yan eh. Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Ha? Alright. Lilian Gabriel, Tata Ben, sa Sunday, kakantahan ko yan. No si Balasi. O nga naman. No si Balasi. Alright. Oh. Alright ho. Alex Torres. Ganyan ho ang Pinoy. Kung ano yung bawal, yun ang gustong gusto. Tapos pag napaso, tsaka magsisisi. Anak ng Pinoy. Talaga. Miss Dalisay Alvarado, just keep your ano na lang. Keep your thinking to yourself na lang, ha? Kung hindi po kayo agree dito sa mga napapag-usapan no natin dito at hindi niyo nagugustuhan, wag na po kayo manood, wag na ho kayo makinig. Okay? Wag na lamang po kayo makinig para hindi kayo mapahiya. Okay? Ayaw ko pong mag-aaway-away po tayo dahil hindi po tayo nagkakaintindihan. Magkakaiba po tayo ng pananaw, pero ang pananaw po namin based on facts. Okay? Based on facts. Hindi katulad po ng mga nandyan na sumusuporta kay BBM, nagsisinungaling na, pinatutuhanan pa. Napatunayan na po ng Korte Suprema na nagnakaw yung kanilang ama, ayaw pang aminin. Alam po ba ninyo na si Imelda Marcos ay meron pong 7 counts of graft convicted by the Sandigan Bayan? Wala naman pong appeal. May appeal sa Korte Suprema pero hindi po umaandar. That is a fact. Sa makatuwido, dapat po siya nakakulong. Pero ito ang tandaan ninyo. Nakakalaya ho eh. Bakit? Ayun ang hindi ko alam talaga. Hindi ko alam. Binigyan daw po ng bail after conviction. Yan din po ang hindi ko pa rin alam. Hindi ko maintindihan. Kahit ano pang sabihin ng abogado, hindi ko maintindihan kung bakit po siya nabigyan ng bail after conviction. Talaga naman Okay? So, ito po ang suggestion po ni Tata Ben Paipon. Humble suggestion po sa mga presidentiables po natin who dare to create reforms in our government. Napakahalaga po na pag-aralan po ng sino mang susunod na Pangulo natin yung kapangyarihan na ibinigay po ng constitutionalists natin sa sitting president. Binigyan po siya ng absolute power to grant absolute pardon sa kahit sino man ang na-convict.
This is grand, mga kababayan. It could be abused. At sa akin po, it was already abused. Ang hindi ko po matanggap personalmente ito pinag-aralan po ng korte who has jurisdiction over all cases. And the Supreme Court rendered final executory judgment. Kulong ka. Ito ang parusa mo. And so on and so forth. Bitay kung bitay. Reclusion perpetua, whatever. That is the sentence ng korte. Political purposes, the President is granted absolute power to issue absolute pardon. Ay anong kaugnayan po ng politika sa krimen na nagawa po ng isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Nagkasala sa bayan Bakit po patatawarin ng isang Pangulo at pawawalan saysay po ang nakitang pagkakasala na dapat po niyang pagbayaran Bakit pakakawalan yan? Absolute pardon is really di ko makita kung ano ang kabutihan nito sa taong nagbigay ng pardon. Meron siyang tanim na utang na loob. Pero to the Filipino people, meron po bang nagkasala po yan sa taong bayan. Nakita po ng Korte Suprema yun. Kanya nga po hinatulan nila Bakit naman pakikialaman ngayon ng sitting president? At para wala siyang nagawang kasalanan, patawarin siya, restore his civil rights, civil liberties, hayaan niya siya bumalik uli. Wow! Really? I don't know. Pero dapat siguro pag-aralan mabuti ito sapagkat nakikita ko this could be abused mga kababayan. That's only my simple way of thinking para parang madadagdag lamang po sa mga reforma na iniisip po ng mga presidentiables po natin. Baka sakaling maisama po nila ito at gaganda ng konti ang bayan natin. I cannot imagine nagkasala ang isang presidente sa taong bayan. Plunder at graft and corruption. What else could be better? And what else could be yung baddest? Pinakamasama na magawa. Kundi nakawin yung kakainin na lamang po ng kanyang kabayan. Ipinangako niyang isasalba niya. Pinangakuan niyang iaangat niya ang kabuhayan ng Pilipino. Pero nung nasa pwesto na, ninakaw po lahat ang kakainin na lamang po ng mahirap na kabayan natin. Nakita po ng korte yan. Inatulan po siya. Pagkatapos darating ang isang presidente, kaibigan niya. Meron silang pinag-usapan siguro. Pinatawad ngayon. Sila ngayon ang magkakampi. Para saan? Nakawan uli ang taong bayan. Nakawan uli ang bansang Pilipinas. Because they have the power. Who can stop them, mga kababayan? Who can stop them? Ito ngayon, 4. Unit team. Ito po yung mga makakapangyarihan po sa bansang Pilipinas. Marcos, Duterte, Arroyo, Era all presidents of the Republic of the Philippines, former presidents, they are coming together for one purpose. Take control of the government again. Papayag po ba kayo? Hayan ako. 16 na minuto nakalipas po ang 9:00 ng gabi.
Catherine Calvin, we have not failed educating the people since day one. We cannot educate those who are not open to it. Tama po ito. Minsan, mahirap mag-defend, especially if we see people who actively participated in EDSA people power. One, tapos ngayon ay sumusuporta sa kabila. Can someone enlighten me what FBR is thinking? Si FBR is one of them. He's not in the open lamang ho, Catherine. FBR is one of them because FBR is CMD. Katulad din po ni Gloria yan eh. Nahihiya na siguro si FBR na lumantad pa. Oh? Dahil pagka lumantad, 5 na sila. Oh? Na magkakamukha. Oh my God, really? I cannot imagine. Hindi ko na maintindihan ito mga kababayan. Jack Maawatan talaga. Sa Ilocano ho, Jack Maawatan. Oh? Nakalulungkot po mga kababayan sapagkat hindi naman mga gago ang mga Pinoy eh. Hindi naman po tayo gago eh. Napakabuting lahi nga po tayo eh. Napakagagalang, napaka-industrious, yung bang masisipag, magagalang. Pero siguro nga, kaya tayo pinagsasamantalahan, hindi tayo kumikibok. Hindi tayo lumalaban. Ayun ako talaga. Tato Ben, wala naman pong perfectong tao. Ako nga, biniyayaan nga ako ng mala-Adonis na itsura pero hindi pa din ako perfecto dahil kulang ako sa height. Alam mo, Mel, alam ko, nagbibiro ka lang. Pero ito, perfecto na sinasabi ng nagkukang kanina. Tama ho yan. Nobody is perfect. Who is talking about perfection? Oh. There is nobody who is perfect in this world. And all of us susceptible to committing crimes, susceptible to committing sins, trespasses against our neighbors. Ang kaibahan lamang po, yung gravity of the offense. At yung yung tungkulin mo, yung ginagampanan mong tungkulin, gagamitin mo ba sa paninira sa kapwa mo? O gagamitin mo ba na pagsasamantala sa kapwa mo? Yan ho. Diyan nagkakaiba ang tao ho. But nobody is perfect and nobody is saying that. Because there is only one perfect in this world, in this universe, and that is God. Wala naman perfecto dito eh. Wala nga ho, kahit yung twins nga po eh. May pagkakaiba ho eh. Yan ang realidad ho mga kababayan. Pero it does not mean na como hindi tayo perfecto, malaya na tayo gumawa ng masama sa ating kapwa. No. That is bad. Yan po ang sinisilip po natin dito. Yan po ang pinipilit po natin sanang huwag mangyari po na pagsamantalahan ang ating kapwa-tao. Kaya nga ho, pinipilit po natin na ma-educate ang taong bayan. Pero sabi nga ni Catherine, ang hirap naman pong educate, ang ayaw pong ma-edukar. Ma-educate. Kasi ho, meron ng mindset eh. No? Hindi, basta't ako, ganito. Basta't, hindi ako that is the worst thing that could ever happen to us, to each one of us. Sabi ko nga po, mga kababayan ko, napakalungkot pagka
hindi tayo nagluwag sa ating kaisipan at damdamin, no? Natanggapin po ang kabilang kwento o intindihin po yung kabilang kwento na kabaliktaran po ng kaisipan po natin. Kasi baka nandun po yung katotohanan na hinahanap po natin. There are occasions po na pinapasukan po tayo ng mga ibang pananaw. Akala ho natin totoo, pero sa pagsusuri ho natin, hindi pala totoo. So ito po yung mga tungkulin ho natin bilang isang responsable mamamayan. No? Mag-aral po tayo. Magsuri po tayo. Magtanong-tanong po tayo. Pero, bako tayong padadala kung ano man ang sabihin po ng kaibigan natin, kapwa natin, wag naman po tayo, ay sabi ho na ganito. Ay hindi po. Tandaan ho ninyo ito mga kapatid, mga kababayan at mga kaibigan. Nobody is perfect, di ba? Pero God, in His goodness, has given us all the same faculties of an individual. Meron po tayong brain, meron po tayong puso, meron tayong 2 mata, 2 ilong, 1 bibig, 2 tenga, and so on and so forth. 2 kamay, 2 paa. What else? Laman ng tiyan, pare-pareho tayo. Talaga pare-pareho yan mga kababayan. Hindi po pare-pareho ang lagi, pero pare-pareho ang functions. Pare-pareho po ang functions. In other words, God is so good to have created us na individually, kaya po natin tumindig sa ating sariling paa. Okay? Because we have other faculties that will make us stand. Okay? Tama? Tama. Hindi rin po niya sinabi na ipagpatuloy ibang gawin ho natin na kung magkakaiba ang ating mga pananaw, mag-away-away tayo. Hindi gusto ng Panginoon yun eh. Mag-intindihan ho tayo. Magbigayan ho tayo. Magbigayan ho tayo. Lahat ho tayo may kanya-kanyang freedom. May kanya-kanya tayong karapatan. Pero kung sulo-suluhin ho natin ang kapayapaan at karapatan ho natin, hindi natin iintindihin yung karapatan, kalayaan po ng kapwa ho natin. Yan tayo nagkakaroon ng pag-aaway. At yan po ang dapat po natin iwasan. Hindi tayo gago, sabi ni Catherine Calvin. Ginago tayo dahil sa kadukhaan. Kumakapit sa patalim kahit mali. And because of that, dyan tayo sinisilaw. Kasi mahirap ka na eh. Yan ang realidad. Yan ang malungkot. And if you tell the truth, ikaw ang kontrabida. Yan ang malungkot talaga eh. At the end, we make the wrong choices. Duterte is one of the choices the majority regret so much. Alam ko po, marami akong kaibigan who really voted for Mr. Duterte. Ito, patapos na po ang kanyang termino. Laki po ng kanilang mga pagsisisi. Ang laki po ng pagsisisi po nila. And I cannot blame them. Kasi nakikita ko rin yung mga pagkukulang. Kahit sabihin pa ng Pangulong Duterte ngayon, I did my best. Really? Did you do your best to fight corruption? Did you do your best to fight drugs? I don't think so. Yung corruption na lamang po. Katakot-takot po pag nanakaw talaga at nangyayari ho ngayon. Mga hospital, hindi pa po nababayaran ng PhilHealth. Bakit po?
Bakit hindi po nababayaran? Bakit po yung mga health workers po natin? Ang dami na pong nag-resign. Mga nurses, medical practitioners po, mga kababayan. Because their pays, yung mga dapat po para sa kanila, hindi pa po naibibigay. At hindi po ginagawa ng paraan na makapantay man lamang po ang kanilang mga sweldo sa kanilang kapwa government officials. Bakit po ganon? Yan ang masakit ko dito ngayon. Alex Torres, mga hindi marunong madala. Goodbye, Philippines. Philippines became province of China. Ito siguro ang gusto natin. Ha? Maging probinsya na tayo ng China. Oh? Kitang-kita na ho ninyo kung sino na po yung mga namamayani ho ngayon. Oh? Sino po ang pinoproteksyonan ni Pangulong Rodrigo Duterte ho, mga kababayan? Bakit ho? Hindi pa tayo matatauhan. Alam po ba ninyong nangyayari dyan sa West Philippine Sea? Wala na ho. Hindi na po nilubayan ng mga Chekwa, ng mga kainchikan. Ang West Philippine Sea. Daang mga barko ng inchik ang nandiyan. Pati mga researchers po natin, hindi po makapasok. Banging isda, hindi po makapasok. Ano ang sinasabi ni Duterte? Wala. Kaibigan daw po niya si Xi Jinping. Ay, nako talaga. Kaibigan pala eh. Bakit hindi ka makahingi man lang ng pantay-pantay na paglingap? Ay, nako talaga. I'm not a perfect person. I make a lot of mistakes. But still, I love those people who stay with me after knowing how really I am. Yan naman talaga ang Yan naman talaga ang dapat po sa atin. Yung bang tanggapin mo ang pagkatao ng iyong kapwa. Pero hindi po yung tanggapin, nalunukin mo yung mga masasama na ginagawa mo niya. Yung sinasabing tanggapin mo yung itsura niya, halimbawa. Mapapalitan po ba niya kung tabingi ang mukha? Hindi eh. Mapapalitan po ba kaya niya yung itsura niya kung siya po ipinanganak na PWD? May kapansanan? Wala eh. Pero tanggapin ho natin yan. Mahalin ho natin yan. Sapagkat yan po bigay ng Diyos sa kanya yan eh. Diba? Ang hindi po natin pwedeng tanggapin ay yung gumagawa siya ng hindi tama. Yan dapat ang itakwil ho natin. Masakit ho dito ho mga kababayan. Sa kagwapuhan ni Mel, itinatakwil pa at hindi pa matanggap ng kanyang katropa. Mas ayun ang pinakamasama sa lahat. Mel. Pero, intindihin natin, mga kababayan. Nobody talaga is perfect. Pero, gaya po ng kasabihan, di ba? Ay patawarin mo na siya sapagkat siya ay tao lamang. How easy it is to say that, di ba? Patawarin mo siya sapagkat siya ay tao lamang. Yung iba po ang katwiran po nila, tao lang ako. May karapatan akong magkasala. Ganun. Kasi tao lamang ako. I am a finite being.
I'm limited, hindi ako perfecto. Kailangan magkasala ako. Oh, Diyos ko po dahil. Magpakatotoo tayo. Oh. Alam naman po natin siguro ang tama at hindi tama. Oh. Di ba? Alam natin yan. In our elementary days, napapag-aralan na natin good manners and right conduct. Oh. Kahit wala na po yung good manners and right conduct, normal po sa Pilipino yan eh. Marunong ho tayong gumalang. Kasi meron pa rin po, kung wala ng good manners and right conduct, meron pang 10 commandments eh. Di ba? O, di ba? Ay, nako talaga. Oh, anyway. Ano ito? Mel, the truth is, perfect people aren't real. And real people aren't perfect. Ikaw talaga, pinusupo ka pare. Si Mel Rodelio Militante. Ha? Kokok Giovanni Pinuela is watching. At nakikinig din po siya. Good evening, Sir Ben. Have a safe weekend to all. Ganon din po sa inyo dyan sa New Jersey. Ha? Maraming salamat. Ayan. Okay. Ayan ako talaga. Oh. Meron palang aksidenteng nangyari ho dyan sa Cebu. Oh. Sa Cebu ba ito? 13 sasakyan nagkarambola. Grabe oh. 5 po ang namatay. Yung dalawa kasing sasakyan. Parang close ban ho ito. Nagkakarera. Ayun. 13 sasakyan nagkarambola. Ayun. 5 po ang patay. Hoy, magandang balita ho ito ha. Meron pong rollback sa gas. Ay, malaki-laki ho ito. 3 piso. 3 piso po ang rollback. And then itong balitang ito, ngayon lamang po nakarating, meron pong nagpadala na po ng mensahe sa COMELEC na itong si BBM ay hindi pa po pala nagbabayad ng kanya ng danyos na inutos po ng korte para sa kanyang non-filing of income tax returns at tax evasion cases. Mukhang hindi po niya sinusunod ang utos ng korte. Kanya nag-file uli ng panibagong mga kaso ang mga bumabatikos po kay BBM. No? Disqualification at ito yung pagpapawalang saysay sa kanyang certificate of candidacy. Dalawang klase ho yun eh. Yung i-void po yung certificate of candidacy po niya, mawawalan saysay, at saka yung i-disqualify po siya because of crimes against the state. Okay? Ito po ang pinag-aaralan na po ng COMELEC. Magkakaroon po ng oral arguments din po dito at papagpasyahan po ng COMELEC kung ito si BBM ay pwede pang tumakbo kasi ang petition po sa kanya ay mabaliwala po yung kanyang certificate of candidacy o kaya i-disqualify po siya because of crimes against the state. Okay? So, hindi pa pala nagbayad doon ng kanyang buwis. Alam po ninyo, ang verdict po dito kay Bongbong 82, 83, 84, 85. 4 na taon, no? As Governor of Lawag, Ilocos Norte, hindi po nagbabayad doon ng buwis. He did not even file income tax returns. Okay? Napatunayan po ng Regional Trial Court yan ng Quezon City. Inakyat po sa Court of Appeals. Nakita rin po ng Court of Appeals na tama po ang judgment
ng Regional Trial Court. Kanya merong imprisonment dyan eh. Oh, nakita po ng Court of Appeals. So, anong ginawa ho ni BBM? Takbo po. Oh, takbo. Saan? Korte Supremo, siyempre. Appeal. Ayan. Hindi ko alam kung ano ang nag-ugyok kay BBM na huwag nang ituloy yung appeal sa Korte Suprema para mapawalang saysay sana ang Court of Appeals decision. Nakukuhanin niyo po. Final arbiter ho in any criminal or civil cases ho is the Supreme Court. Ang alawa lamang po ang Court of Appeals. So nandiyan na po sa Court of Appeals. Sinang-ayunan po yung desisyon ng Regional Trial Court. Kaya nga, takbo si Bongbong doon sa Supreme Court para pawalang saysay po ang desisyon, judgment ng Court of Appeals. Kuha na ninyo, di ba? Ngayon, hindi ko maintindihan kung anong nangyari dito. Winidraw po ni BBM ang appeal sa Korte Suprema. Wala nang balita ho kung anong nangyari ho doon. Hindi na po niya itinuloy. So dapat ho, kung hindi na po itinuloy, kung ano yung desisyon ng Court of Appeal, siya na po yun. Di ba? Kasi hindi na tinuloy eh. Ito, pansinin ninyo. Bakit po ang Court of Appeals binago po ang kanyang desisyon? Oh, ano? Ayan. Magkakamot ho kayo ng ulo dyan, mga kababayan. Paano na hocus-pocus po ang usapin ho dito? Kada ho, ayan. Ang katwiran po ng mga taga-BBM ngayon, ay wala naman pong conviction at wala naman pong imprisonment eh. Kaya wala moral turpitude. Oo, talaga naman. Okay? Pero, nakalimutan po nila, meron pang non-filing of income tax return at dapat may bayaran si Bongbong dito eh. Hindi po niya nabayaran. Nakita, may certification po eh ng abogado, si Mr. T, dating spokesperson ng Supreme Court po ito eh. Spokesperson ng Supreme Court. Alam niya ang gagawin niya eh. Oh? Nagpunta po sa Regional Trial Court, humingi po ng certification kung nagbayad na po si Bongbong nang dapat po niyang bayaran sa non-filing of income tax return as decided po by the Court of Appeals. Hindi pa po nagbabayad. May certification. Paano ngayon ito? Nakikita na ho ninyo. Pero ang talagang magtataka ho kayo mga kababayan. Hindi ko talaga malubos maisip. I cannot talk to any lawyer here eh. Hindi ko maintindihan bakit binawi po ni Bongbong ang kanyang appeal for reconsideration sa Supreme Court. Bakit hindi niya itinuloy? And because of that, hindi ko rin maintindihan kung ano naging usapan po nila kung meron man na binago po ng Court of Appeals ang kanilang desisyon. Naka-decided judgment daw yun eh. Hindi po itinuloy sa Korte Suprema. Pero binago po ng Court of Appeals. Pwede po ba ito? Yan. Tulungan nga ninyo ako mga kababayan ko na mapag-aralan ho ito kasi hindi ko talaga maintindihan. We are not a lawyer here. Pero nakakapagtaka. Sabi ni Catherine, oy, Norberto Paipon, ang utol ko dyan sa Kalayaan, Cagayan, Manong Ambil. Gandang gabi sa iyo. Good evening. At sa lahat ng ating mga kamag-anak dyan, Kapaipon Clan, sa
Calayan, Cagayan, lalo-lalo na sa ating mayor naman, Mayor Liopis ho, dyan sa Calayan, Cagayan. Good evening po. Mabuhay po ang mga taga Calayan. Magandang gabi po. Catherine Calvin. Look at the people appointed. Lahat ng bansa, level up ang pinag-uusapan sa COVID. Sa atin, face shield pa rin. And Duque said, ibalik uli kasi mas effective kapag may mask. The other day, the other day he said, hindi na siya importante isuot. Oh my G. And he is the one leading the Department of Health. Bakit binabalik ang usaping ito? Could it be nag-positive na yung mga dumating dito noong November 25? Dahil nag-positive yung 3 nationals sa COVID and subject for genomic sequencing. Yet, gusto nyo pa rin ang administrasyong ito? Kaloka talaga. Ayan ho, si Ma'am Catherine Calvin. Katulad po niya, ni Tata Ben, maraming katanungan na hindi po masagot. Pero this is the reason why we are talking. At darating pang panahon, maiintindihan ho natin ang pinag-uusapan ho. Maintindihan ho natin. Let us continue the conversation. Let us continue the conversation. But with an open heart and open mind ho, mga kababayan. Kailangan papasukin ho natin ang tama ho. Tama ho, dito sa ating sarili. Yung totoo, hindi yung kasinungalingan. Maraming nagpapakana ho ng kasinungalingan po sa atin. Marami po. Hindi lang iisa yan eh. Marami po sila. Kasi hindi naman po atin lamang po ang mundo eh. Kasama ho natin dito mga demonyo. Diba? Pero kabilin-bilinan po ng Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako lang ang iibigin mo. Ano magagawa mo dyan? Sige nga. Diba? Kaya there is a clear distinction between the evil and the good. Ibigay na ninyo sa iba yung evil ho. Wag na ho sa atin. Let us embrace what is good because that is God. Yan ang Diyos. Okay? Sana ho, matutunan ho natin ano yung tama. Sino bang nagsisinungaling? Tama po ba na magkasama-sama muli ang mga nahatulan na po ng plunder, graft, and corruption? At nagnanais na pamunuan uli ang bansang Pilipinos. For what, my friends? Para saan? Kaya nga sila na-convict yung graft and corruption na plunder. Naging makasarili ang mga ere. Dapat to, matuto na ho tayo. Pero ito pa rin ang tatangkilikin natin. Sila pa rin ang iboboto ninyo. Ako, hindi ako boboto sa ganyan. Sa totoo lamang po mga kababayan, hindi ako boboto sa ganyan. Hindi ko gusto na yan. Masakit yan, masama ho yan. Alright? Alright. Isa pang issue na gusto kong pag-usapan natin sandali. Nagtataka po ba kayo? Bakit ito si Bongo? Kung talagang magwi-withdraw na ho ito, ay hindi pa po pumupunta ng personal dito sa COMELEC para maging official na po ang kanyang withdrawal. Sa tingin po ninyo mga kababayan, ano po ang dahilan ni Bongo at ayaw pa niya na i-formalize igawing official ang kanyang withdrawal sa fight for the presidency? Ano ho sa tingin ninyo, Catherine?
Ha? Kasami gabot, ha? Ano sa tingin ninyo? Bakit ito si Mr. Bongo ayaw pang magpunta sa COMELEC at i-formalize na po ang kanyang withdrawal for the presidency? What's keeping Bongo from filing official his withdrawal? Di ba? Nagagalit pa nga sa mga medium yun. Di ba? Tinatanong siya, bakit kayo nagtatanong? Gusto ko pa ito . Hindi pa ako nagpupunta . Pero kayang parte pa po ng drama ng mga Duterte ho, mga kababayan, with Mr. Bongo. Pero sa tingin ko ho, mga kababayan, with the 4 personalities already na napapaloob na po dito sa unity. Yung 4, tandaan po ninyo, Marcos, Duterte, Gloria Macapagal Arroyo, at ERAP. Ito ang tinatawag po nilang Uni Team. Sara Duterte is Vice President. BBM is for President. So, Marcos Duterte. Andiyan na yun. Kampante na ho si Digong. Meron pa ba siyang gustong gawin? Ano po ang ganyang layunin at ayaw pa niyang officially mag-withdraw si Bongo sa COMELEC? Meron pa ba siyang naiisip na paggagamitan po dito kay Mr. Bongo? Alam niyo talaga, ako talaga nag-iisip ko kasi iniisip ko ang kapakanan ng bayan nun natin, mga kababayan ko . Pero as I've said earlier, mga kababayan ko, wala na ako nakikita pa na gusto gawin ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Except perhaps to accept the fact na he has to embrace BBM na katandem ng kanyang unika iya. And by doing so, or by so doing, kailangan lulunin niya ang kanyang mga naunang mga sinabi that BBM is a weak candidate, a weak leader, at cocaine yan. Gumagamit po ng cocaine. Isang bintang ho na napakalala. Weak leader, malala na ho yan. Pero yung nagko-cocaine, nagdro-droga. Nagtataka nga po ako, ba't hindi pa niya pinahuli? Magagawa kaya ni Digong? Nalulunin ang kanyang laway? Sarili? Ang kanyang salita? Kung hindi po niya lulunin ang kanyang salita, maniniwala po ba kayo na gagawa po ng paraan na maaring patakbuhin pa rin si BBM for president? But eventually, as the days draw near to the finish line, siya pa rin pa may kapangyarihan, di ba? Gagawin po niyang ma-disqualify si Bongbong Marcos. Is that a reality? Is that a possibility, mga kababayan? Maganda ho siguro yung nakapanumpa na ho. Pero kung nakapanumpa na ito, at pero alam niyo mga kababayan ko, si Mr. Duterte has command over the COMELEC. Halos lahat ng mga commissioners po dyan kanyang appointee. Right?
So we presume that the loyalty belongs to Mr. Duterte. So baka ang usapan ho dito po ayanin yung manalo sa bilangan. Pero pagdating sa canvassing already, ilaglag ninyo. Patay. Is that possible, mga kababayan? Ano kayang gagawin ng 3 o 4 sa unit team? So magkakaroon ng pagbabago sa plano. Magwawala po si Digong. Hindi niya matanggap si BBM. Ay, nako talaga, napakasalimuot pa rin po ang halalan natin. Ang importante dito, mga kababayan, we the Filipino people have the power to choose our leaders for next term, for the next term. Nasa atin po ang kapangyarihan. Huwag po nating ipagbibili, huwag po nating ibibigay kahit kanino na hindi po nating pinag-aralan. Okay? Please. Kasi yung epekto po nito ng pagkakamali, halimbawa, ang tamaan dito ang susunod na salinlahi, which means our own children. Mga anak po natin ang magdurusa po dito. Bong Fenisa! Bong! Magandang gabi, partner, ha? Good evening, Tata Ben and Ma'am Lynn. Mahina po signal dito sa amin sa Cavite, Laguna. Kanina pa, kaya nawawala-wala po. Ay, naku, Panginoon ko po. Parang kahapon ito, mga kababayan ko. Hindi po kami nakapagprograma kasi wala po kaming signal. Wala po kaming kuryente, hindi po internet. Mahina po ang signal kanina. Ayun. Sandali lang, kasi may Seymour pa ito Watching po ang family, kaya paki-greet po daw si Myla. Myla, good evening. Daniel and Benedict. Happy weekend to all of us. God bless. Ayan po ang pamilya ni Bong Penisa. Okay? Areglado. Si Bong Penisa will be heard tomorrow, sa Sunday po. Sa linggo po ang kanilang programa. Andali lang. Only Business po ang programa ni Bong Tenisa and Company Simon on Sunday. Umaga po ito, mga kababayan. Panoorin po ninyo. Alas 7, alas 8 yata. Or thereabouts. Bong Tenisa, Only Business. Paganda po ang kanilang programa. Okay? Alright. Bumabati rin po ito si John Malyari. Stay safe, kuya. Dami naman ako napulot na okay sa iyo, kuya. Ay, nako talaga. Thank you very much, John. See you tomorrow, Catherine Calvin. Ay, nako. Ayaw pa niyang gawing official ang kanyang withdrawal kasi naka-braces pa siya. ano naka-braces? But seriously, is just a robot. Nga naman. Tapon dito, tapon doon. Utos dito, utos doon. Harap sa likod. Harap naman yun. Harap sa kaliwa. Ayan si Bongo. Kung ano ang sabihin ng poon. Na peke, Yung poon. Yun naman ang gagawin niya. He is a perfect definition of what a dummy is. Period. Yan si Catherine. Layunin ni Digong,
to save his ass sa mga kaso niya. Ay, nako talaga. O yan, tapos na yan. Oo. Sino yan? Nabasa na natin yan. Tapos na yan. Okay. John Malyari and Bong Penizar. RV Castro is watching. Matagal ka nang hindi nanonood, Padre, ha? Good evening, we miss you. Mel Rodelio Militante, you know Tatabin. I was inspired by the words said by Dr. Jose Rizal. Anong sabi niya? One only dies once. And if one dies, and if one does not die, well, a good opportunity is lost and will not present itself again. Oo nga naman. Pero, eto minsan lang po tayo mamatay nga. And we do not even know when. Parang yung yung COVID-19, yung Omicron virus. Tanggapin na ho natin na darating ho dito. Ang problema, when? Hindi natin alam. Parang sinasabi po ng ating pananampalataya, tanggapin po ninyo na may kamatayan. Kung buhay pa po kayo, meron pang isa na aabangan po ninyo. Ano yun? Pagdating ng pangalawang beses na pagdating ng Panginoon. To judge the living and the dead. Yan pong nakakatakot daw ho. Abutan ho kayo ng pagbabalik ng Panginoon natin. Buhay pa ho kayo? Naku, Panginoon ko. Pero wag ho tayong matakot na mamatay. Wag po. Mahirap tanggapin. Siyempre ho, mahirap tanggapin. At kung maaaring alamang, humihingi po ako ng kapahintulutan sa Panginoon. Lord, wag mo na akong kunin. Hindi pa po. Nangangatwiran pa siya. Nangangatwiran pa. Pero this is, ito talagang likas po sa atin ito. Natural sa atin ito. Nakikiusap po tayo sa Panginoon. Pwede, bigyan pa tayo ng pagkakataon na ma-enjoy ang buhay natin dito with our families. Kasi ito yung physically, we are with. We are with. No? Pagdating ho sa second life po natin, hindi natin alam kung sino mga kahalubilo natin doon. Hindi natin alam, magkakamukha pa po tayo. Siguro that is already perfection. Iisang mukha na lamang ho tayo. Di ba? Pero ang importante ho dito, while you're still alive, you're expected to do something that is good, not only for yourself, but for your neighbor. Ito po ang pinakamagandang yung kautusan po ng ating Panginoong Diyos. No? Love yourself. Love your neighbor as you love yourself. Itong hindi naiintindihan po ng mga politiko natin. Alam ko naintindihan nila, pero ayaw nilang gawin. Kasi mas mahal po nila ang kanilang sarili. Mas mahal talaga nila ang kanilang sarili. Kasi kung hindi nila mahal ang kanilang sarili, hindi magnanakaw yan. Hindi magnanakaw yan. Okay? Ayos. Alex Torres, sabi ko na, Sir Ben, di ba plano talaga ipadisqualify ni Digong, si BBM, para ang Pangulo si Sara kung sakaling manalo si Sara? That is that is the real purpose po. Yan ang drama ho nila mga kapatid. Kaya hindi nila malaman kung sino ang gagawin ho nilang Pangulo. Naubusan na ho sila . Hindi naman po sila makakuha sa oposisyon. Nandyan yung magagaling . Ang final baraha ho nila si Bongo. Hindi naman po matanggap-tanggap ng taong bayan.
Kanya nga po, nagdududa si Bongo. Ako ba'y karapat dapat to dito? Alam niya ho eh. Hindi siya iboboto ng taong bayan eh. Alam niya yun. Sinasabi po ng kanyang mga close friends ho, mga kababayan. And I have some close friends of Mr. Bongo. Maliban na lamang po yung mga close friends ko no, na nag-iintay lamang po ng pabuya. Nag-iintay po ng pera eh. Kasi kandidato, no matter what we say, kandidato pa rin ho si Bongo at meron siyang pera. Kanya nga, meron pang nagpupumilit na sasabihin sa kanya, Sir, diretso na ho. Ganun eh. Ay, naku. Tama ka dyan, Alex Torres, ha? Ito, mga digong, talagang meron silang intensyon. Tumatawag ko sa atin dito. Sana ho, yung mga kabayan natin, mga nanonood, kung maaari lamang, habang tayo po ay nagproprograma, wag muna po kayong tatawag sa number na ito kasi mawawala po tayo sa himpapawid. Nakabalik ba tayo? Nakabalik po tayo, okay? Si Mr. Walden Cavillas, kung pwede lamang po mamaya after my program. Matatapos na eh. Tapos na ang programa mo natin. Magpapaalam na po si Tata Ben. So, well, that's about it. Si Vladimir Putin daw po, yung Pangulo ng Russia po, has expressed his desire to help and support BBM. Kalayo-layo po ang Russia, nakikialam po dito sa politika natin. Si Vladimir Putin pa, ano kayang gusto nito kay BBM? Ako, Panginoon ko po, hindi ko alam kung totoo ito, mga kababayan ko, hindi ko alam kung totoo ito. Yung bar exams po, paalaala po sa mga magkukuha ng bar examination, hindi na po ipopostpone ito January 16 hanggang February 6. There will be no postponement, sabi po ni Associate Justice Leonen Barvic Leonen. Okay? Wala na tayong oras. Lunes po ang muling pagniniig natin dito po sa Your Honor, Please. Okay? Maraming salamat po sa lahat ng mga tumangkilik, nanood at nag-comment sa ating programa Your Honor, Please. Ben Pipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.